Bravo. Mm. Baka nangamoy balasahan na naman sa ating kongreso, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Yung mabibili sa balita, ano bang pangatlong araw ngayon July 8, 2026. Pangatlong araw ng paglilitis sa ating Vice President. Huwag na natin banggitin kompleto ang pangalan kasi bawal po. Pero ito po ang totoong balita. Ako po ay parihas po, diretso. Ako po ay nag-alala. Sa aking nasaksihan kahapon ha. Hindi ngayon. July 7 ang pangalawang paglilitis. Yan pala araw-araw. Ibig sabihin araw-araw tayong mawawalan ng 25 million bawat hearing dyan. Ay sana naman may makukuhang magandang resulta. Kaya lang nangihinayang yung dalawa. Meron kasing dalawa dyan na nag-alala daw sila sana mayroon mga batas na gagawin na maaantala kasi dahil sa impeachment hearing. Pero hapon naman sa umaga, ilang oras ba kayo dyan nag-hearing? Tapos ang batas ninyong magagawa ay pang-bulaklak at saka pang-ibon. Ano bang klase? Diyos ko. Wala po akong, ako diretso po. Wala po akong pinapatama ang tao. Pero ang kailangan po natin, ang mga gagawin nating batas ay yung matibay. Paniwala, makatulong sa bayan. Hindi yung mga walang kwenta. Diyos ko. Sana? Babanggitin ko na ba? Nanganganib na papalitan na naman yan ang isa dyan. Ayaw ko pa magbanggit. Alam nyo yan. Kasi baka sabihin kumampi ka dito sa ating nililitis. Ay abogado po. Ang abogadong tunay, alam po niya ang kanyang ginagawa. Alam po niya kung nakasunod ba siya sa batas. Pagtunay na abogado. Pero yung nag-abogaduhan lang at umaasa ka lang sa abogado dyan sa likod mo, ay mahirap yan. Dyan mo makikita, bili po ako sa mga hindi pa ako nagbibiro. Binabati ko po yung mga magagaling na abogado. Doon mo makikita. Kunti lang ang binabasa, makikita mo yung sa gano'n, no? Pag nagsasalita, nakatingin sa camera, yun ang magagaling na abogado. Pero kung busy dito sa kakabasa, lilingon pa doon sa abogado niya sa likod, hindi po magaling na abogado yan. Yan po mga kaibigan, hindi po ako nagmamagaling. Ako po isang mangmang, grade 1 lang ang natapos. Pero, marunong din po akong maghayag ng aking kalooban. Ang aking pakiramdam ay kagaya din ng mga abogado. Na tunay. Ang akin, kahit grade 1 lang ako, ang gusto ko, ang pakiramdam ng mga tunay na abogado. Yun ang gusto ko na tao. Kaya lang, pagka ganyan po, na kumbaga kuyog, walang pwede nang lumaban, nanganganib pong mapalitan na naman yan. Kasi hindi nila papayagan yung 16. Dapat 16. Alam nyo na, kung dapat 16. Kasi kaya nga hinuli nila yung iba para hindi makabilang ng 16. Ayan po, alam na po ninyo yan. Ayaw ko po magbanggit kasi po bawal po dito sa Facebook. Basta ang akin, tayong mga mamayan na nagpasweldo sa kanila, tawag na yun. Huwag na po tayong maniniwala doon sa mga palihis-lihis na pinagtatanggol. Alam mo yung mga abogasya. Sayang lang din kung minsan nanghinayang ako doon sa mga gastos. Napakaliking gastos mag-aral lang pag-abogado. Sa totoo lang, aking mga anak, mga profesional, pero pinayuhan ko yan, huwag na kayong mag-abogado. Kaya naman po. Ba't mayamang ba ako sa inyo? Kaya po ng mga anak ko yan, mga mag-aral ng abogasya. Hindi lang kaya ng pera. Pero ang utak kaya sana. Saka sabi ko, magulo po yung buhay na yan pag ikaw ay abogado.
Kasi kung nasa tama ka, pwedeng baliktarin yung tama. Ganun ang mga abogado. Ha? Kaya po sana, magpakatotoo na po. Huwag na po ninyong palitan yung leader ng Senado dyan. Yung tagapagsalita, yung leader, pwedeng palitan yun. Ha? Ingat po tayo palagi mga kaibigan.